Hello, good morning guys. So andito tayo ngayon sa trading view natin. Explain natin ang trade natin kagabi. So pinost natin tong trade natin sa Discord. Dito kasi ako parang naglalagay ng ano journaling. So pinopost ko diyan yung mga trade ko. Ito yung post ko kagabi. Sabi ko nag-sell ako dito sa gold. Ito sa ayan. Ito pa yung wala pa nung nag-set na trigger yung entry natin sa gold kasi dito nag-sell limit tayo dito eh. Ba't tayo nag-sell limit? So explain ko yan ngayon. Tapos ito naging result. Nung nag-sell limit tayo, iniwanan na natin, natulog na tayo. Pagising natin, ito na yung result. Na-hit na yung profit na 1:3. Or 3 yung reward natin. 1 risk as magkakaroon tayo ng profit na 3 times ng risk natin. Yan. Kaya 1:3. 3 RR. Baga. Yan. Ito na yun. So, explain natin ngayon kung paano natin, ba't natin tinake yung trade na yun. Ito yun eh. So, dito, meron akong indicator dito na market session. Yan. So, market session na yan. Kaya kung mapapansin nyo, ito yung Asian high, itong blue na line na to. Yan. Kasi ito yung Tokyo. Ito yung Tokyo session. Itong violet na box na to. So, yan lang natin. Para makita nyo mabuti. Session. Edit muna natin. Ayan. Tanggalin muna natin yung London saka New York session. So, yan. So, ito yung box ng itong box na to. Ito yung Tokyo session or Asian session. Yan. So, nilalagyan ko ng line yan. Di ba mapapasin yung ranging, di ba? Ranging yan. Sa Asian session. So, tanggalin na rin natin yung box na kasi meron na tayong line. So, ayan. Nilagyan natin ng line. Ito yun, no? Asian session. Asian low. Asian high, Asian low. So, nung nag-open na yung New York session, doon tayo mag-wait ng ng entry natin. Maghahanap na tayo diyan ng setup. So eto, usually hinihintay ko 'yan ma-break niya or mag-liquidity grab kasi etong line na itong high na to kailangan niyang i-liquidate yung mga stop loss diyan kasi usually nandiyan yung mga stop loss ng mga traders. So, dito yan. Sa taas na yan. So, tanggalin mo natin itong pula. Or, wait lang. Tanggalin natin yung hydraulics natin. Yan. Okay. Pansinin nyo. Ito. Diba? Lumagpas dun. Ilagpasan niya itong high na to. Ito yung week. Ito yung ano eh. Ito yung week. Sa inyo, itong week na to. Ito. Yan. Namin niya itong line ng ito, Asian high. So, na-trigger nakuha na liquidate na yung mga stop loss dyan. Okay? Nung na-liquidate yan, nagkaroon na ng push down. Yan. Tapos, di pa tayo magti-trade dyan. So, kailangan magkaroon ng change of character dito. So, nasa 5 minutes tayo. 5 minutes na time frame. So, inintay ko tong na to na magkaroon ng change of character. Pwede yan dito. In case of character, pwede yan dito. Kasi yan, case of character na rin yan. Nagkaroon ng case of character. Excuse. Case of character, mag-wait tayo ng
ano siya, pullback, baga retracement, yan. So, puwede tayong entry dito, eh, yan. Pero ako kasi ginawa ko kagabi, eto hinintay ko para sure ako. Eto hinintay ko na change of character, yan. Pero puwede naman dito, eh, usually dito. 'Pag di niyo na-take 'to, tulad ko hindi ko na-take kagabi kasi gusto ko sigurado dito ako naghanap ng change of character. Yang ano na yan, toto, yan. So, nung na-break niya na yang structure ng uptrend, yan, na-break niya yan kasi parang uptrend yan, eh, 'di ba? Oh, uptrend yan ta's dito nagkaroon ng liquidity grab, 'di ba? Yan. Puwede ka ng puwede na tayong maglagay ng Fibonacci level dito, Fibonacci level, yan. Kung dito siya nag-break, change of character, nag-break of structure, mag-sell limit tayo sa ano, 618, yan, dito 618, yan, 618. Ang stop loss natin above nung high ng above previous high. Eto kung saan nagkaroon ng liquidity grab. Tapos ang take profit natin is 1:3. Yan. So, dito 1:3, 'di pa yan take profit, 'di ba? Hindi na tayo take profit, pero hayaan lang natin yan kasi yan ang rules, eh, yan ang rules natin. Pero hindi ko na ano 'to, na grab kasi parang merong yung time na 'to parang meron pang hindi ko alam kung bakit hindi ko na-take 'to or ito pala, so hindi ko siya na-take dahil dito. Gusto ko dito magkaroon ng change of character, panigurado ba, yan. Pero usually dito yan, pero ako kasi gusto ko dito para sigurado. High probability ba, kumbaga A plus na setup, yun ang hinahanap ko. Kasi puwede pa tayo ma-liquidity grab dito, eh, 'di ba? Yun. So, ang tinake natin is eto. Nung nagkaroon ng change character, nag-retest dito, 'di siya umakyat, bumaba ulit, 'yan. Eto dito ako nung nagkaroon na ng change of character, 'yan, nag-wait pa ako ta's nagkaroon na ng break of structure or BOS dito, 'yan, BOS 'yan. 'Yan, medyo high probability na 'yan kasi nagkaroon ng change of character tapos nagkaroon ng BOS or break of structure, BOS. So, medyo confident na ako dito na pababa nga yung market. So, ano siya, bababa na siya. Tapos kinuha natin 'tong lagyan natin ng trend line. Ito, naglagay tayong trend line dito. Yan, trend line. Yan, may trend line diyan. Tapos yan, kinuha natin, nilagyan natin ng Fibonacci level. Yan, yan sa previous high saka dito sa pinaka-low. Dito kasi tayo, eh, nagkaroon na 'tong BOS, kinuha na natin ng ano, magse-setup na tayo niyan. Ta's naglagay na tayo ng, sell limit dito sa 618. Ito yung level na 'to, 618. So, nandito yung
entry ko kasi diyan na-trigger yung aking, trade. Actually diyan. Diyan na-trigger yung trade ko. Kaya nandiyan 'yan. Kasi kung saan nag-trigger diyan ko nilalagay yung start nung, 'yan short position ng TradingView, 'yan. Pero nagse-sell limit na ako dito. Kasi dito yung ano, 'di ba? Baka dito pa yung market. Sell limit natin. Lagyan natin 'yan. Dito tayo magse-sell limit, pero dito siya na-trigger. Nung umakyat 'to dito, nag-retrace, ano, nag-sell limit tayo dito. Oh, 'yan para ano, mapakita natin. Sell limit dito natin kinuha yung ano, pinaka-lowest nung ano, nung mula sa ano, liquidity graph, tapos nagkaroon ng change of character, tapos nagkaroon ng BOS o break of structure. Yung lowest dito yung Fibonacci. Yan, eto. Ulitin natin, ito. Ito yung ano, high, yung liquidity graph or previous high fractal. So ito naman yung lowest fractal. Ayan. Tapos lumabas siyang 618. Tapos nagkaroon tayo dito tayo naglagay na tayo ng sell limit. Parang ganyan yan eh. Ayan, so 618. 618 sell limit tayo dito. So lagyan natin ng go ahead. Tapos tanggalin na natin yung ano, dito. Yan. Natin yung magnet kasi namamagnet siya eh. Yan. So doon siya tayo naglagay ng sell limit. Ayan. I-edit lang natin para mas maintindihan nyo. Yan. So yun yung sell limit natin. Fib level. Ito. Yung guhit na to. Yan. Nung naglagay tayo sell limit, hintayin na lang natin na mag-retrace siya. Yan. So nung nag-retrace, na-hit yung ano natin, na-hit yung entry natin dito 10:11 AM EST or sa Philippines ay 10:11 PM PH time. Yan. So nilagay ko sa limit. So dito sa trading sa ano natin Discord, yan nilagay ko. Yan o. 10:11 AM EST sell limit 618 Fibonacci level. So pinost ko na siya. Yan. Nung pinost ko na yan, ano tayo set and forget na. Iwanan na natin 'to, hindi na natin masyadong tinitignan. Ayan. Tapos yung result, kinaumagahan, eto na, 1-3 na. So na-take yung profit natin. Yan. So yan yung ano, dahilan bakit tayo nag-entry diyan sa gold. Yan 'to. 1-3, 3.17 nga actually. Kasi kung dito tayo nag-entry, hindi pa rin siya ma-trigger eh. Babalik pa rin dito eh. Pero kung mas okay kasi kung merong BOS, change of character, tapos BOS sa 5 minutes para siguradong kumbaga mas high probability setup tayo. Kaya yun ang tapos imbes na dito, pwede rin dito, tas mag-wait pa tayo ng ma-break to BOS, pwede na rin. Check natin. Pero kasi ang inano ko eto talaga. Ayan. Kasi minsan fake pa 'to eh, nandito. Kaya ginagawa ko, dun sa sumunod or kumbaga sinama ko na 'tong isang buong ganyan, eto na yun eh, isang buong wave, yan. Yung iba kasi ginagawa, eto may wave pang ganyan, ta's eto.
puwede na rito magkaroon ng dito sila naghihintay ng change of character. Dati ganyan din ako, pero mas mataas kasi yung win rate 'pag dito sa baba tapos magkaroon tayo ng change of character diyan. Parang sinama ko na kasi maliit lang 'to, 2 lang 'to, eh. Kung 3 yan puwede ko nasama yan. Puwede ko ng diyan ako maglagay ng, ah, diyan ako maghintay ng, ah, change of character. Kasi kaso naging dalawa lang siya, 2 candles lang, kaya nagdalawang isip ako diyan, yun. So, dito kasi marami siya, eh, oh, 'di ba? Yan, marami siya diyan kaya kumbaga maraming candle diyan na ano, talagang ano, ta's sinama pa natin 'tong malaki na 'to, kaya mas okey sa'kin 'yan, diyan maghintay ng change of character. Tapos nung naghintay sa change of character, 'yan, karoon ng BOS dito. So, confirm na na pa-ano siya, downtrend, pababa na siya. Ta's isa pang naging ano ko, confluence ko kung bakit downtrend na siya dahil dito sa 1 hour. Punta natin yung 1 hour time frame, 'yan. 1 hour time frame, meron siyang 1 hour FVG or fair value gap dito. 'Yan, eto fair value gap. So, expected ko yung market babalikan niya 'to para maano, ma-fill niya yung gap or yung ayan, yung fair value gap na sa 1 hour. Kaya hinihintay ko talaga, ang trade ko talaga diyan is sell. Kasi tingnan mo yung market, 'di ba, umakyat siya pero halos wala pa siyang retracement, eh, ta's meron pang malaking gap dito sa baba. Ta's merong maliit dito, so ito muna una niya ifi-fill. Kailangan niyang maano yung imbalance ba, tawag namin diyan is imbalance or fair value gap. Kailangan niya maano yan kasi ano yan, kumbaga abnormal sa market yan, kailangan maging balance. Imbalance kasi tawag diyan, eh, yan. So yun, kaya nagkaroon ng trade, ang hinintay ko talagang trade is downtrend, yung trade na sell or short dahil diyan sa fair value gap na yan, yun. Tapos eto, wait din natin 'to na bumaba diyan yung market, kung basta bumaba diyan, puwede tayong maghanap ng setup na buy sell naman or long entry. Kasi 'pag na-fill na niya yan puwede dito, ayan, puwedeng tumaas na siya, gano'n. So yun, so hintayin lang natin yung setup. Puwede rin namang gawin yan, depende kasi sa ano, eh, sa news or dun sa maging price action. Magbe-base pa rin tayo sa price action, 'di tayo nagpe-predict, nag-aano tayo, price action ang ginagawa nating trade. Kumbaga kung ano yung maging price action ng market, dun sasabayan natin siya. Kasi puwedeng gumayan pa yan, eh, 'di ba, para maano niya yung mga stop loss dito. Pero pagka nagkaroon na ng pero 'pag nagkaroon na ng, rejection dito, ta's nagkaroon ng change of character saka BOS, puwede na tayong mag-trade uptrend. So, lagay pa rin ang risk management pa rin importante saka, stop loss para kung hindi man mali man yung ating setup, 'di maubos yung account natin. Kumbaga, meron tayong talong 1, pero 'pag mananalo naman tayo, meron tayong panalong 3, 'di ba? Gano'n lang 'yun. So, entry pa rin, wait pa rin tayo ng hanap pa rin tayo ng another set.
So yun guys, yun lang naman, explain ko lang sa inyo kung paano ko tinitake yung trade sa gold. Naka-focus ako sa gold ngayon. Yun, okay guys, thank you so much sa inyong panonood. So, huwag kalimutang mag-follow, subscribe, at like nyo ang ating YouTube channel para maka-like kayong updated sa ating mga panibagong post video para sa ating uh, forex trading journey. Okay guys, thank you, goodbye.